Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1286, ibalik mo. Galit na galit si Kung Xiao. Naisip ng karamihan. Isa siya sa 10 pinakamalakas na batang cultivator at siya ay isang inapo ng Sikong clan. Ngayon, isang Tian-level cultivator ang natalo sa kanya at pinahiya siya, hindi siya nakatiis. Ikanaway ni Mo Fanchen ang kanyang kamay bilang nagpapahiwatig na ayaw niyang umatake. Sa totoo lang, nang bitawan ni Lin Fang ang dalawang suntok na iyon sa direksyon ni Mo Fanchen at Yi Renlei, hinaranggan nila ang pag-atake, ngunit hindi nagpatuloy sa pakikipaglaban. Gusto nilang makita kung gaano kalakas si Lin Fang. Tingnan natin kung gaano kakalakas. Sabi ni si Kung Xiao kay Lin Fang. Ilang minuto lang silang nag-away noon, kaya hindi nito pinatunayan na siya ay mas mababa kay Lin Fang, ngunit napatunayan nito na hindi ganoon kaina si Lin Fang. Makikita mo, sabi ni Lin Fang, pagkatapos ay bumangon siya sa hangin. Saan ka pupunta? Bumangon din si Kung Xiao sa himpapawid. Hindi pa sila nag-aaway, pero si Chi ay humahanggos na sa langit. Celestial Vision, teritoryo. Sabi ni Kung Xiao. Lahat ng nasa harap ng kanyang mga mata ay naging kakaiba. Lakas ng teritoryo. Agad na ginamit ni Kung Xiao ang lakas ng teritoryo para lumaban, hindi man lang minamaliit si Lin Fang. Sinulyapan ni Lin Fang ang bakanteng espasyo at bahagyang itinaas ang kanyang mga kamay. Nalaman niyang mas mabagal ang kanyang paggalaw sa espasyong iyon. Celestial Vision Territory. Bilis ng abstruse energies. Bamantong hininga si Lin Fang. Ipinaalala nito sa kanya ang sinabi ng manghuhula kay Kung Xiao sa Fortune City. Celestial Eyes, tiyak na maaari kang maging isang karaniwang emperador, kahit isang mataas na emperador kung ipaglalaban mo ito. Bukod dito, si Kung Xiao ay binaril ng gintong arrow. Isinasaalang-alang ang mga hula ng manghuhula, si Kung Xiao ay nasa tuktok ng listahan ng 10 pinakamalakas na batang cultivator ng bahwang. Ang mga hula ng manghuhula para kay Kung Xiao ay katulad ng para kay Wen Tiange. Pareho silang mas malakas kaysa kay Mo Fanchen. Sinabi ng manghuhula na si Mo Fanchen ay kailangang maging lubhang mapalad kung gusto niyang maging isang mataas na antas ng emperador. Hinulaan ni Lin Fang ang pinakamahuhusay na cultivator mula sa listahan ng 10 pinakamalakas na batang cultivator ay sina Kung Ming ang Buddhist monghe, si Kung Xiao at Wen Tiange. Hinulaan din ng manghuhula na si Mo Pang ay maaaring maging isang katamtamang antas na emperador. Ngunit dahil sa kanyang init ng ulo, dahil isinasaalang-alang niya ang lahat at lahat ng nasa ilalim niya, hindi siya maaaring maging higit pa doon. Siyempre, hindi rin mababawasan si Yi Renlei, kailangan lang niyang baguhin ang ilang bagay sa kanyang landas ng paglilinang. Mamatay. Galit na sigaw ni Kung Xiao. Gumalaw siya ng hindi kapani-paniwalang bilis patungo kay Lin Fang at naglabas ng fission abstruse energies. Asar. Galit na sigaw ni Lin Fang, mukhang isang demonyong Diyos. Ang mga walang laman na enerhiya sa espasyo ay gamulong sa mga alon at kasabay nito, ang kamay ni Lin Fang ay umabot kay Kung Xiao. Slash. Lumitaw ang matatalim na ilaw mula sa celestial na mata ni Kung Xiao, na nagpabagal sa kamay ng demonyo. Sirain. Sigaw ni Kung Xiao, sinuntok ang kamay ng demonyo at nabali ito. Si Kung Xiao ay nagpatuloy sa pagtakbo patungo kay Lin Fang habang naglalabas ng fission energies na tila naging mas nakakatakot. Art. Si Lin Fang ay umungal na parang demonyo. Magulo, sa loob ng Celestial Vision Territory, napakabilis niya. Alam din ni Lin Fang ang spell ng Demonic Territory, ngunit ayaw niyang gamitin ito dahil natatakot siyang makilala siya. Pagkatapos ng lahat, ginamit niya ang pag-atake ng demonyong teritoryo laban kina Qi Tiansheng at Zhu Biao noon. Si Kung Xiao. Galit na sigaw ni Lin Fang. Nagkamali si Kung Xiao na tumingin sa kanya, nakatingin ng malalim sa mga itim na estudyante ni Lin Fang. Mamatay. Sabi ni Lin Fang. Lumabas ang demonyo sa kanyang mga mata at nilunod si Kung Xiao, na nagpupumilit na panatilihin ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata ay masakit at ang kanyang Celestial Vision Territory spell ay humina. Gayunpaman, malamig na umungol si Kung Xiao at pinilit na kumulo ang kanyang dugo. Ipapakita ko sa iyo ang tunay na lakas ng Celestial Vision. Sabi ni Kung Xiao. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pagkatapos ay narinig ang mga tunog. Lumitaw ang mga liwanag sa kanyang katawan at nagtagpo upang bumuo ng dalawang nakakasilaw na mata. Isang pares ng celestial na mata ang lumitaw sa itaas. Biglang naramdaman ni Lin Fang na lalong nagiging magulo ang espasyo. Celestial na paningin, espirito. Ang karamihan ay namangha. Parang nakatali ang mga paa at kamay ko, hindi kaaya-aya. Bulong ni Lin Fang. Pagkatapos ay ngumiti siya ng walang pakialam at inilabas ang malademonyong plauta. Kunin mo, sabi ni Lin Fang na ibinato ang demonyong plauta kay Kung Xiao. Kung Xiao ay patuloy na nakatitig sa kanya at tumigil sa pag-atake. Pagkatapos ay itinapon niya ang sarili sa plauta. Biz. Si Lin Fang ay naging isang ihip ng hangin at nawala. Kasabay nito, maraming malalakas na cultivator ang tumapon sa plauta. Mga malalakas na cultivator mula sa Sikong Clan, ang Magic World, Heavenly Palace at ang Heavens of Desires Palace. Nakatakas din si Qing Mengzin. Medyo nalulungkot siya dahil nawala na si Lin Fang. Siya ay nag-iwan sa kanya ng isang hindi kapani-paniwalang impresyon, na binago ang kanyang pananaw sa cultivation. Alam niya na natalo ni Lin Fang si Kung Xiao, ngunit hindi niya makuha ang flute dahil sa tatlong makapangyarihang grupong iyon.
Parang gumuho ang earth at langit at umuulan ng dugo ang langit. Ang labanan ay trahedya, ngunit sa himpapawid, si Sikong Xiao pa rin ang nakakuha ng plota. Sinulyapan niya sina Yi Renlei at Mo Fanchen at sinabing, huwag na tayong mag-away sa flute. Tumingin sina Mo Fanchen at Yi Renlei sa malalakas na cultivator sa kanilang paligid, ang chi ay napakalaki. Marami ng bangkay sa lupa. Dahil gusto mo ito, maaari mong makuha ito. Nakangiting sabi ni Lei. Hindi niya alam kung ito ay kapaki-pakinabang, ngunit ang pakikipaglaban kay Sikong Xiao para dito ay walang kabuluhan. Sumulyap si Mo Fanchen kay Yi Renlei, ngumiti at sinabi rin. Maaari mo itong makuha, Sikong Xiao, hindi ko ito kukunin. Sige, salamat sayo. Sabi ni Sikong Xiao na nakangiti ng walang pakialam. Inilagay niya ang plota sa kanyang singsing at tumingin sa malayo. May ilang nakasisilaw na espada na papalapit. Mga tao ni Janj. Sumimangot si Sikong Xiao, mukhang nagulat din sina Yi Renlei at Mo Fanchen. Magdudulot ba ng gulo si Janj? Sumipol ang nakakakilabot na sword energies. Ang pinuno ng grupo ay nakasuot ng puting roba, mukha siyang kumpiyansa at kalmado, si Lin Feng iyon. Noong una, gustong umalis ni Qing Mengzin, ngunit pagkatapos ay nakita niya si Lin Feng, tumigil siya. Iyon ay, Lin Feng, Lin Feng, sigaw ni Yi Renlei. Yi Renlei, tiwala akong naging maayos ka simula noong huli tayong nagkita. Nakangiting sabi ni Lin Feng. Okay lang ako, na-miss kita. Sabi ni Yi Renlei na nakangiti pero medyo malungkot. Master Sikong, interesado ako sa item na nakuha mo lang, ibigay mo sa akin. Sabi ni Lin Feng na walang pakialam. Lahat ay namangha. Parang excited na naman ang crowd. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1287, ang labanan sa pagitan si Lin Feng at Sikong Xiao. Pinilit ni Sikong Xiao ang itim na salamangkero na ibigay ang plota, at sa huli, ibinigay ito sa kanya ng itim na salamangkero. At sa wakas, nang isipin ng karamihan na si Sikong Xiao ang mag-iingat ng plota para sa kanyang sarili, dumating si Lin Feng kasama ang pinakamalakas na cultivator ng Janj. Lin Feng at ang Black Mage ay magkaiba, si Lin Feng ay dumating kasama ang malalakas na cultivator mula sa Janj. Kahit nawala sila, hinangaan na ni Lin Feng ang mga tao at ang kina ng espada ni Emperor Wu Tianjian. Dahil ang mga emperador ay hindi makapunta kay Zuyu, sa kanyang katayuan sa lipunan sa Zuyu, si Lin Feng ay mas malakas kaysa sa lahat ng maimpluwensyang imperial na grupong iyon. Si Lin Feng ay nakatayo sa langit at nakatingin sa Sikong Clan sa isang mapang hamak na paraan. Para sa Sikong Clan, ang katotohanan na si Lin Feng ay humihiling kay Sikong Xiao na ibigay ang plota ay isang kahihiyan. Siya ay hindi kapanipaniwala gaya ng sinasabi ng mga chismis. Pinatay niya sina Qi Tiansheng at Bai Qiuluo, ngayon ay tinitingnan niya si Sikong Xiao ng masama. Naisip ng maraming tao na nakatingin kay Lin Feng. Itinaas ni Sikong Xiao ang kanyang ulo at walang pakialam na sinabi. Lin Feng, ang plota ay akin na ngayon, hindi mo ba iniisip na ang pagtatanong sa akin ay medyo katawa-tawa? Palibutan niyo siya. Sabi ni Lin Feng. Sa isang iglap, pinalibutan ng malalakas na cultivator mula sa Janjang Sikong Clan at pinahirapan sila ng nakakatakot na enerhiya. Ang mga tao ay namangha, si Lin Feng ay mas agresibo kaysa Sikong Clan. Paano nila malalaman na ang Black Mage at Lin Feng ay iisang tao? Hindi may suko ni Lin Feng ang flute, sa makatuwid, nilabanan muna niya si Sikong Xiao bilang isang itim na salamangkero upang makita kung gaano kalakas si Sikong Xiao. Nagnakaw ka lang ng demonyong plauta sa iba, dahil sa ganoon, kaya ko ring nakawin sa iyo. Hindi ito isang bagay na sa una ay kabilang sa Sikong Clan. Mahinahong sabi ni Lin Feng. Hindi naman siya mukhang mayabang, pero iba pa rin ang impresyon niya sa mga tao. Sa makatuwid, mayroon kang 10 segundo. Nakangiting sabi ni Lin Feng. Kung hindi ibinigay ni Sikong Xiao ang Demon Flute, ano ang mangyayari? Bukod pa rito, hindi mahalaga kung ang malalakas na cultivator mula sa Janj ay umatake o hindi, kung huhugutan ni Lin Feng ang espada ni Emperor Wu Tianjian, walang maiiwan. Brother Lin, bakit ganyan ka? Sabi ni Sikong Xiao. Parang peking sabi nung sinabi niyang Brother Lin. 8 segundo. Sabi ni Lin Feng na parang walang pakialam. Hindi lang ikaw ang may imperial na sandata. Sabi ni Sikong Xiao. 6 na segundo. Sabi ni Lin Feng. Ang mga tao ay naiinip na makita kung ano ang mangyayari. Brother Lin, wala pa tayo sa dulo ng ating buhay. Sa hinaharap, magkikita tayong muli. Sabi ni Sikong Xiao. 3 segundo na lang, sagot ni Lin Feng, sa pagkakataong ito ay naglabas ng ilang chi. Kasabay nito, ang malalakas na cultivator mula sa Janj ay naglabas din ng ilang sumipol na sword chi. Nang makita ni Sikong Xiao na muli siyang hindi pinansin ni Lin Feng, ngumiti siya ng walang pakialam at sinabi. Dahil gusto mo iyon, ibibigay ko ito sa iyo. 1 segundo, sabi ni Lin Feng. Kasabay nito, inihagis ni Sikong Xiao ang plota kay Lin Feng. Ang plota ay naging matalim na espada at habang lumilipad ito kay Lin Feng. Maraming salamat, Master Sikong. Sabi ni Lin Feng na walang pakialam na hinawakan ang plota at inilagay ito sa kanyang singsing. Sikong Xiao ay medyo malakas. Isip ni Lin Feng. Si Sikong Xiao ay hindi mukhang galit gaya noong kaharap niya ang Black Mage, hindi rin siya nagpakawala ng kahit anong chi. Nanatili siyang kalmado dahil alam niya kung paano gumagana ang mundo ng paglilinang.
Kapag kaharap ang Black Mage, alam niyang maaari siyang manalo salamat sa kanyang angkan, ngunit laban kay Lin Feng, mas mahina ang kanyang grupo. Alam kong isa kang hindi kapanipaniwalang cultivator, natalo mo pa si Long Teng mula sa Tianlong Divine Castle at Shi Tiansheng mula sa Chi Clan. Noon pa man ay gusto kong makipagpalitan ng mga pananaw sa paglilinang sa iyo, ano sa palagay mo ang pakikipagpalitan ng ilang mga pag-atake? Tanong ni si Kung Xiao. Binigyan niya si Lin Feng ng plota at ngayon ay humihiling siyang makipagpalitan ng ilang pag-atake. Iyon ay isang karangalan at isang kasiyahan. Nakangiting sabi ni Lin Feng. Kahit na walang mga kayamanan na kasangkot, ang makita ang dalawang hindi kapanipaniwalang cultivator na nag-aaway ay palaging isang kasiyahan. Maraming salamat, Brother Lin. Sabi ni si Kung Xiao. Pagkatapos, tumalon siya pasulong at pinakawalan ng pagsipol ng chi patungo kay Lin Feng. Iba talaga ang kanyang chi. Ang kanyang celestial vision ay naging isang sinag na nag-distort sa espasyo sa paligid nito. Tumiti si Lin Feng ng manipis at ipinikit ang kanyang mga mata. Naglabas siya ng mga thread ng makajos na kamalayan. Kahit nakapikit ang kanyang mga mata, nakikita pa rin niya ang paligid at hindi siya maaapektuhan ng Celestial Vision. Celestial Vision, teritoryo. Sigaw ni si Kung Xiao. Isang teritoryo ang lumitaw at ang espasyo ay naging mas baluktot. Mamatay. Sigaw ni si Kung Xiao na itinaas ang kanyang mga kamay. Lumitaw ang mga sinag ng liwanag at tumagos sa teritoryo. Hindi ito tiningnan ni Lin Feng, naglabas lang siya ng sword at thunder energy sa kanyang mga kamay. Boom! Tumalon pasulong si Kung Xiao. Sinuntok niya ang hangin sa direksyon ni Lin Feng, dahilan para marinig ang mga dagandong. Sirain. Sigaw ni Lin Feng. Ang kanyang espada ay gumagapang sa kalangitan habang ginagamit niya ang kanyang desolated siya na attack. Mabagal. Sabi ni si Kung Xiao. Ang distorted space ay nagpabagal sa espada ni Lin Feng at ang fission abstruse energies ay bumagsak sa sword lights. Mas mabilis ang kamao ni si Kung Xiao habang tumagos ito sa mga sword lights ni Lin Feng. Napakagandang pag-atake. Naisip ng karamihang nagbubuntong hininga. Ang mga ilaw ng espada ni Lin Feng ay kumupas at kumalat pa habang sila ay bumangga sa kamao ni si Kung Xiao. Teritoryo ng pagkawasak ng demonyo. Sabi ni Lin Feng. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at agad na bumungad sa kanila ang mga ilaw. Gusto niyang saktan ang visual attack ni si Kung Xiao. Kasabay nito, naglabas siya ng mga restrictive energy na nakapalibot kay si Kung Xiao. Ngayon, halos hindi na makagalaw ang kamao niya. Boom! Si Lin Feng ay tumalon sa unahan habang naglalabas ng mga demonyong dumadagandong na enerhiya na kayang pawiin ang kalangitan. Ang ekspresyon ng mukha ni si Kung Xiao ay nagbago ng husto habang siya ay nag-condense ng ilang puwersa upang harangan ang pag-atake. Place rate. Sabi ni Lin Feng. Mabagal. Boom boom boom. Isang bakas ang naiwan sa likod ng sword chi. Ang kamao ni si Kung Xiao at ang espada na si Chi ay nagbanggaan, ang espasyo sa kanilang paligid ay lalong naging baluktot. Napaatras si Kung Xiao ng ilang libong metro at dumudugo ang kanyang kamao. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1288, ang balita katang Yuyu. Ang demonyong Chi na umaangat sa langit, isang mapananakop na espada, natalo muli si Kung Xiao. Akala ng karamihan ay namangha. Napakalakas na ni si Kung Xiao sa kanyang celestial vision, pag-atake sa teritoryo, kanyang fission at bilis ng abstruse energies. Kung si Lin Feng ay wala ang kanyang demonyong teritoryo at ang kanyang hindi kapanipaniwalang demonyong Chi, maaaring natalo siya. 2 beses na natalo si Kung Xiao noong araw na iyon, kaya ngayon ay ginagamit niya ang kanyang dugo para gumaling. Ngunit magkaiba ang dalawang labanan. Si Kung Xiao ay hindi natatakot sa itim na salamangkero, ngunit laban kay Lin Feng, kailangan niyang maging maingat. Tumiti si Kung Xiao kay Lin Feng at sinabing, Brother Lin, isa kang pambihirang cultivator. Normal lang na matalo si Chi Tiansheng laban sa iyo. Alis na ako ngayon. Pagkatapos ay umalis si Kung Xiao. Hindi naman siya mukhang malungkot. Sa pagpupulong ng mga emperador, muli tayong maglalaban, Brother Lin. Sabi ni si Kung Xiao mula sa napalayo. Itinaas ni Lin Feng ang kanyang ulo at tumingin kay si Kung Xiao sa abot tanaw. Napansin niya na napalingon si Kung Xiao at ang mga nakakasilaw na ilaw ay kumikislap sa kanyang mga mata. Tumingin si Lin Feng sa kanya, hindi siya nasisiyahan. Ang kanyang ekspresyon sa mukha ay kapareho ni si Kung Xiao, ang kanyang mga mata ay puno ng matatalim na ilaw. Ito ay naiiba sa kanyang pakikipaglaban kay Chi Tiansheng, si Lin Feng ay nakalusot na ngayon sa ikasyam na layer ng Tianqi, ngunit si Kung Xiao ay nagbabanta pa rin sa kanya. Ang kanyang fission at speed abstruse energies ay nakakatakot, bukod pa, alam ni Lin Feng na si Kung Xiao ay may iba pang mga nakatagong kakayahan na gagamitin lamang niya kung sakaling may labanan hanggang sa kamatayan. Ang pagpupulong ng mga emperador. Bulong ni Lin Feng. Hindi niya alam kung ano ang pagpupulong ng mga emperador. Maaakit ba nito ang lahat ng mga emperador ng bahwang? Tiningnan ni Mo Fan Chen si Lin Feng sa malalim at makabuluhang paraan. Pagkatapos, ang kanyang silhouette ay kumikislap at siya ay bumalik sa Fortune City, hindi niya masyadong pinapansin si Lin Feng. Nagsimula lamang siyang bigyang pansin si Lin Feng nang sabihin ng manghuhula na gusto niyang i-recruit si Lin Feng bilang isang disipulo. Pagkatapos noon, patuloy na namangha si Lin Feng sa probinsya. Prinsipe Lin, ang galing mo, sabi ni Hiren Lei na nakangiti ng nakakaakit.
Hindi talaga ako karapat-dapat ng labis na papuri, Yi Renlei. Nakangiting sabi ni Lin Feng. Umiling si Yi Renlei at sinabing, naaalala ko noong sinubukan kitang talunin sa pamamagitan ng isang kanta, ngunit hindi ito gumana at ngayon ay mahina na ako. Sa 10 pinakamalakas na kabataang cultivator, wala nang makakatalo sa iyo. Sabi ni Yi Renlei na hindi itinatago ang katotohanang sinubukan niyang talunin siya noon. Yi Renlei, napakaganda mo, kung patuloy mo akong niloloko, matatalo ako. Pabirong sabi ni Lin Feng. Tumiti si Yi Renlei at tumingin kay Lin Feng, medyo nahihiya pa nga siya. Pagkatapos ay sinabi niya sa malumanay na paraan. Kung sa tingin mo ay ganoon ako kaganda, bakit hindi isaalang-alang na ikaw at ako ay magkasama? Kamadato. Ang anim na langit ng pagnanais at pasyon. Nagpagiling si Lin Feng ng kanyang mga ngipin at naglabas ng mga demonyong enerhiya. Sinusubukan mo bang talunin ako gamit ang iyong spell muli? Sabi ni Lin Feng na nakangiti ng pilit. Bakit sa tingin mo hindi ito ang katotohanan? Nakangiting sabi ni Yi Renlei. Pagkatapos, nakangiti niyang sabi. Sige, alis na ako. Kung magpapatuloy pa ako dito, mainis lang kita. Pagkatapos ay umalis si Yi Renlei at sinundan siya ng lahat ng mga babae mula sa Heavens of Desires Palace. Siya ay hindi kapanipaniwala, ngunit bakit pinili niya ang ganitong uri ng paglilinang? Bulong ni Lin Feng. Kung magpapatuloy siya sa landas na iyon, magiging ordinaryong cultivator lang siya. Lumakad si Lin Feng patungo kay Qing Mengzin at ngumiti ng malumanay. Matagal-tagal na tayong hindi nagkikita. Si Qing Mengzin ay nahihiyang tumingin sa kanya. Tuwang-tuwa siya nang makita siyang muli, ngunit nakaramdam din siya ng awkward dahil napakalakas nito at nanghihina siya. Matagal na tayong hindi nagkita. Sabi ni Qing Mengzin na nakasimangot ngunit nakangiti. Kahit na mukhang mainit at pala kaibigan pa rin si Lin Feng gaya ng dati. Naalala pa niya kung gaano siya nakakatakot at agresibo noong nakalaban niya si Kung Xiao kanina. Kamusta si Lan Zhao? Nakangiting tanong ni Lin Feng. Tumingin sa kanya si Qing Mengzin sa kakaibang paraan, pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi. Kung alam niya na naaalala pa rin siya ni Lin Feng, na maaari na ngayong pumatay sa mga Zone Cultivator, magiging labis siyang masaya. Noon, magkakasama kaming lahat. Hindi man tayo madalas nagkita, naaalala ko pa rin ang lahat. Ano man ang antas ng kanilang paglilinang, ang aking mga kaibigan ay aking mga kaibigan. Sabi ni Lin Feng, itinaas ang kanyang ulo at nakatingin sa malayo. Siguro ganyan ang iniisip mo, pero hindi ko kaya, lalo na kapag kaharap mo ang isang napakalakas na cultivator na tulad mo. Sabi ni Qing Mengzin na nakangiti ng pilit. Kumusta sina Jun Moshi at Tang Yuyu? Okay lang si Jun Moshi, naging young master na siya ng Celestial Palace of the Immortals. At si Tang Yuyu, hindi ko alam, nagtataka pa rin ako. Bamantong hininga si Lin Feng. Young master ng Celestial Palace of the Immortals. Si Qing Mengzin ay namangha. Si Jun Moshi ay naging young master ng isang Celestial Palace at siya. Hinahangaan pa rin niya ang mga ordinaryong Zone Cultivator. Ano bang nangyayari sa'yo? Siya ay kinidnap at nawala. Nagtataka ako, lumitaw ba siya sa Dragon Mountain? Kumikislap ang mga mata ni Qing Mengzin habang sinabi niya. Alam kong may mga nangyari sa Tangklan kamakailan, hindi ko alam kung may kontak sila sa kanya. Talaga? Tanong ni Lin Feng. Alam ni Lin Feng na sobra ang kanyang reaksyon. Ano ang nangyari sa Tangs? Hindi ako sigurado, hindi naman matagal na. Pagkatapos ay narinig ko na ang mga malalakas na cultivator ay lumitaw sa Zuyu kaya pumunta ako at nagulat ako nang makita ko ang lahat ng ito. Sabi ni Qing Mengzin. Mga emperador, mga dakilang emperador, hindi niya akalain na makakakita siya ng mga nakakatakot na cultivator. Siguro kailangan kong bumalik sa Dragon Mountain kapag tapos na ako sa Zuyu. Isip ni Lin Feng. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1289, 9 Netherworld's Demon Lotus. Lin Feng, hindi mo kailangang manatili sa akin kung abala ka. Sabi ni Qing Mengzin na nakangiti kay Lin Feng. Alam niyang magkaibang tao na sila ni Lin Feng. Akala niya ay kausap siya ni Lin Feng dahil naalala niya ito sa nakaraan, ngunit kung hindi niya ito pinansin, maiintindihan niya ito. Tumingin si Lin Feng sa kanya at hindi nagsalita ng marami. Kung marinig mo ang tungkol sa kanya, pumunta ka sa Tiantay sa lalawigan ng Bahwang para hanapin ako, o pumunta sa imperial na palasyo ng Yangzhou City. Gagawin ko, sabi ni Qing Mengzin na tumatango at nakangiti. Nagpaalam siya at umalis. Pwede na kayong lahat. Walang pakialam na sabi ni Lin Feng sa malalakas na cultivator mula sa Janj. Naging matalas silang espada at muling umalis. Alam nilang hindi gusto ni Lin Feng na sinusundan sila. Pagkaalis nila, siya ay naging isang itim na salamangkero muli at nagsimulang sumunod sa kanya ang mga demonic Zone Cultivator. Natagpuan ni Lin Feng na mas maginhawang maglakad-lakad bilang isang itim na salamangkero dahil kilala na siya ng lahat sa lalawigan ng Bahwang, at ang Chiklan at Tianlong Divine Castle ay hindi siya nagustuhan. Ngayong lumitaw na ang palasyo ng demonyo, malamang na hindi na niya mahahanap ang ganoong karaming kayamanan kahit saan pa. Nasa kanya na ang plota, kaya kailangan pa niyang alamin kung ano ang kayang gawin ng plota. Maghiwa-hiwalay. Sabi ni Lin Feng. Ang lahat ng mga Zone Cultivator na sumunod sa kanya ay nagkalat sa maliit na mundo. Siyempre, kung kailangan sila muli ni Lin Feng, matatawagan niya silang muli. Boom! Nakakatakot na mga tunog ay nagmula sa malayo.
Laming-galing si Linfang sa paligid at nakita ang ilang madilim na ulap at ilang apoy ng demonyo. Biz. Si Linfang ay naging isang sinag ng liwanag habang siya ay gumagalaw sa direksyong iyon. May kayamanan. Ipinapalagay ng lahat na ang biglaang sunog ay dapat na nagpapahiwatig ng mga kayamanan. Nagliwanag ang kapaligiran. Lumitaw ang mga light beam sa lahat ng dako. Napagtanto ni Linfang na maraming tao ang darating, napakaraming malalakas na cultivator. Nagtataka ako kung anong kayamanan ang natagpuan, tiyak na nakakaakit ito ng maraming malalakas na cultivator. Mayroong 9 na itim na lotus petals, ngunit ito ay hindi isang tunay na lotus, ito ay isang apoy na lotus. Walang nakakaalam kung gaano ito nakakatakot. Maraming mga Zune cultivator ang tumingin dito mula sa malayo. Maging ang mga Zune cultivator ay hindi makalapit dahil natatakot sila na ito ay napakalakas. Kung mayroon akong sky-absorbing picture scroll, makukuha ko. Naisip ng isang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi. Si Chi Yun ay tanga, hindi lang niya nagawang patayin si Linfang, ngunit nasira din ni Linfang ang sky-absorbing picture scroll, isang imperial na sandata. Bakit ibinigay ng emperador ang sky-absorbing picture scroll kay Chi Yun? Sinulyapan sila ni Linfang, ngunit hindi nila alam na siya iyon. Mabilis na tumingin si Linfang sa ibang lugar at nakita ang isang halimaw na may pula at maitim na buhok na ang buhok ay nasusunog. Pinakawalan ba niya ang apoy na iyon? Lumapit si Linfang kay Qiyongqi at tinanong siya, gamit ang telepathy. Emperor, pinakawalan mo ba ang apoy na iyon? Tumingin si Qiyongqi sa paligid at tumingin kay Linfang. Bahagya niyang ibinuka ang kanyang bibig na ipinakita ang kanyang mapuputing pangil. Bata, mas mahusay ka kaysa sa akin sa pagtatago kung sino ka talaga. Sabi ni Qiyongqi gamit ang telepathy. Masyadong maraming mukha si Linfang. Ano ang itim na apoy na iyon? Tanong ni Linfang. Tanga, bukod sa akin, sino pa ang makakapaglabas ng 9 Netherworld's demonic fire? Sabi ni Qiyongqi na nakataas ang ulo. Mukha siyang proud at satisfied. Halos matawa si Linfang nang muli niyang tingnan ang kanyang buhok. Ang apoy ng Netherworld Demon Emperor. Isip ni Linfang. Bukod sa 3 buhay na banal na kasulatan, may iba pa siyang hinahanap. Paano mo gamitin ito? Tanong ni Linfang. Tumakas siya, kaya komplikado ngayon. Inis na sabi ni Qiyongqi. Tumakas siya. Makakatakas kaya ang apoy na iyon ng mag-isa. Oo, iyon ang apoy na ginamit ng Netherworld Demon Emperor upang kontrolin ang 9 na Netherworld's Demon Lotus. Maaari itong mabuhay at maging isang demonyong lotus, ngunit muntik ko nang makuha ito bago ito tumakas muli. Kahit na ang mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi ay hindi makakalapit, kung hindi ay masusunog sila. Wala ring silbi ang mga imperial na armas. Ang mga miyembro ng Chi Clan ay tanga, paanong ang sky-absorbing picture scroll ay makakasipsip ng ganoong apoy? Sabi ni Qiyongqi, gaano nakakatakot. Naisip ni Linfang na nanginginig. Kung ang mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi ay hindi makalapit dito at kung ang mga armas ng imperial ay walang silbi, kung gayon paano naging posible na makuha ang apoy na iyon? Dahil wala ng pag-asa, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Linfang kay Qiyongqi. May pag-asa. Sabi ni Qiyongqi. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1290, Yendi at ang Espiritu. May pag-asa. Nagulat si Linfang. Linfang, pag-usapan natin ang isang bagay. Sabi ni Qiyongqi, bigla siyang naging maganda. Ano? Sabi ni Linfang. Bukod sa iyong 9-headed dragon spirit, mayroon kang isa pang espiritu, tama? Tanong ni Qiyongqi, kumikislap ang kanyang mga mata. Yung bastard. Kahit ang mga magulang ni Linfang ay hindi alam ang tungkol doon. Bukod sa Netherworld Demon Emperor na nag-inspection sa kanyang mga alaala, walang makakaalam tungkol dito. Paano nalaman ni Qiyongqi ang tungkol doon? Tulad ng inaasahan. Sabi ni Qiyongqi na nakatingin kay Linfang. Kaya pala, naalala ni Qiyongqi ang sinabi ng Netherworld Demon Emperor. Kung gusto mo balang araw, tulungan mo akong patayin ang 3 buhay na demonyong emperador. Ang 3 buhay na dakilang emperador, paano nasabi ng Netherworld Demon Emperor ang isang hindi kapani-pani walang bagay? Natalo siya sa 3 buhay na dakilang emperador kaya bakit siya papatayin ni Linfang? Tumingin si Linfang kay Qiyongqi na nagtataka kung ano ang gusto niya. Ano ang kinalaman nito sa espiritong iyon? Tanong ni Linfang. Siyempre may kinalaman yun. Mayroon bang depopulated na lugar sa iyong espirito? Isang uri ng disyerto. Tanong ni Qiyongqi. Nagulat muli si Linfang. Paano malalaman ni Qiyongqi iyon? Ang kanyang celestial book spirit ay may isang uri ng disyerto. Tinatanong kita kung ano ang kinalaman nito sa aking espiritu. Tanong muli ni Linfang. Paanong ang daming alam ni Qiyongqi? Bastard, kaibigan mo ako, gusto ko lang tulungan kang makuha ang apoy na iyon. Sabi ni Qiyongqi, sige, sagutin mo ako. Hindi ako naniniwala sa iyo. Sabi ni Linfang na walang pakialam. Galit na tumingin sa kanya si Qiyongqi, ngunit kung isasaalang-alang ang tugon ni Linfang, naisip niyang tama ang hula niya. Kaya talagang mayroon kang espesyal na katawan. Bulong ni Qiyongqi, kahit na matagal na niyang nahulaan ang tungkol dito, hindi pa siya nakakasigurado. Imposibleng makita ang ganoong uri ng espesyal na katawan. Tanging ang mga ganap na nakakaunawa kay Linfang ang makakaalam nito. At saka, paano malalaman ng manghuhula ang tungkol dito?
Hindi pinaniwalaan ni Qiyongqi ang lahat ng sinabi ng manghuhula, ngunit dahil naobserbahan niya ang lahat ng ginawa ni Linfang sa Fortune Shrine, nahulaan niya ito. Naniniwala na ngayon si Qiyongqi sa mga hula mula sa manghuhula, pinag-aralan na niya ang Celestial Divination Technique, ngunit hindi siya naniniwala na siya ay omniscient. Bukod pa rito, napakalakas na niya at alam niya ang lahat ng dapat malaman tungkol sa paglilinang, kaya hindi mahirap para sa kanya ang paghula sa hinaharap ng mga tao. Kung makuha natin ang siyam na Netherworld's Demon Lotus, mapipilit natin ang lahat ng nandito na umalis sa Zuyu. Ang dalawang maliit na mundong ito ay magiging iyon ang nag-iisa. Sabi ni Qiyongqi, nanatili siyang tahimik ng ilang segundo at sinabing, ano ang mga kinakailangan? Pagkatapos mong makuha ang 9 Netherworld's Demon Lotus, kailangan kong baguhin mo ito para sa akin at pagkatapos, lahat ng bagay sa dalawang maliliit na mundong iyon ay magiging iyo. Ano sa tingin mo? Tanong ni Qiyongqi, ang kanyang mga mata ay puno ng apoy ng ambisyon. Tumingin si Linfang sa apoy, mas interesado siya ngayon. Hindi mo ba gusto ang 3 buhay na mga kasulatan? Tanong ni Linfang. Hindi ko alam kung makukuha natin ang mga ito, ngunit kung mahanap mo sila, maaari mong itago ang mga ito. Masayang sabi ni Qiyongqi. Mas gusto niya ang apoy na iyon ng Deva Mara kaysa sa iba pa. Huwag kang mag-alala, paprotektahan kita at pagkatapos kong makuha ang apoy, tutulungan kitang protektahan ang maliliit na mundo gamit ang apoy. Dahil hindi maaaring pumunta rito ang mga emperador, sino pa ang maglalakas loob? Patuloy ni Yandy, kumikislap ang mga mata ni Linfang habang sinabi niya. Del, anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Linfang. Hindi niya alam kung paano gamitin ang kanyang espiritu para doon. Wala ka bang espada ni Emperor Wu Tianjian? Paalisan ang lahat. Asar. Sabi ni Linfang. Dalawa pa lang ang gamit ni Linfang, ayaw niyang sayangin ang mga pagkakataong iyon. Kailangan mong mag-isip ng solusyon sa iyong sarili, kung hindi, babawiin ko ang aking salita. Sabi ni Linfang. Tumingin sa kanya si Qiyongqi na nagtataka at sinabing, hindi mo ito magagamit ng maraming beses hanggat gusto mo. Masyado kang nagtatanong. Sagot ni Linfang. Pagsisisihan ko kung pag-usapan pa natin yan. Hindi ka mabait, pero sasaktan ko ang sarili ko. Sabi ni Qiyongqi. Tapos, umalis na siya. Ang mga miyembro mula sa Chi Clan ay may mga walang laman na espiritu sa kalawakan, tama ba? Bakit hindi subukang gamitin ang mga ito? Sabi ng isang boses ng malakas. Isa itong cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi mula sa Wen Clan. Ang Chi Clan at ang Wen Clan ay nasa digmaan, kaya't makatuwiran na kanilang kutsain ang isa't isa. Ang mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi mula sa Chi Clan ay galit na galit. Isang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi mula sa Chi Clan ang tumalon pasulong at naglabas ng mga enerhiya. Lumitaw ang mga gintong walang laman na espasyo sa paligid niya at mabilis na lumitaw ang mga gintong ilaw mula sa kanyang katawan at naging isang espiritu ng dugo. Ang kanyang espiritu ay katulad ng kay Qi Tiansheng, ngunit mas malakas. Sinasabi na ang Sky-Absorbing Picture Scroll ay nilikha gamit ang espiritu ni Emperor Qi. Pumunta ka, sigaw ng cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi. Lalala. Milyong mga diwa ng walang laman na enerhiya sa espasyo ang bumaba mula sa langit habang bumababa ang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi mula sa Chi Clan. Biz. Isang nakakatakot na itim na apoy ang nakapalibot sa mga gintong ilaw. Agad na nasunog ang mga gintong sinulid ng Chi Clan Zun Cultivator at pagkatapos ay lumipat patungo sa espiritu ng Zun Cultivator. Sinusunog din ito ang walang laman na lakas ng espasyo, nakakatakot na apoy. Kung ginamit niya ang kanyang espiritu noong una, ito ay nasusunog sa isang kisap mata. Naisip ng karamihan. Ang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi mula sa Chi Clan ay agad na bumangon sa hangin. Tumayo siya hanggat kaya niya mula sa apoy, ang kanyang mukha ay namumutla na ngayon. Nabigo siya, hindi sapat ang kanyang espiritu. Naisip ng karamihan. Kahit na ang mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi ay hindi makalapit. Sa sandaling iyon, may ibang sumulong, gustong subukan din. Isang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi mula sa Fire Mountain. Si Emperor Yan ang pinakamalakas na nagsasaka ng apoy mula sa lalawigan ng Bahwang. Kakayanin kaya ng kanyang mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi ang gayong apoy. Ang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi ay tumalon pasulong at lumitaw ang siyam na pattern ng araw. Nagsimulang umikot ang mga araw sa ibabaw niya. Siyam na araw, tumipsip. Malakas na sigaw ng cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi. Pabilis ang pag-ikot ng siyam na araw, dahan-daang hinihigop ang sunog ng demonyong Qi habang ginagawang mas nakakasilaw ang siyam na araw. Maa-absorb ba talaga niya? Naisip ng karamihan. Itinaas ni Qiyongqi ang kanyang ulo at tumingin sa cultivator sa isang mapanghamak na paraan. Yung tipong nag-overrated lang sa sarili niya, siya napakalakas. Si Qiyongqi ay tumalon pasulong at bumagsak sa lupa. Biglang sumulpat si Marks at lumipat patungo sa 9 Netherworld's Demon Lotus. Sa isang iglap, ang siyam na Netherworld's Demon Lotus ay napalibutan at ang bulaklak ay bumukas mismo. Ang siyam na talulot ay naging mas malaki at naging siyam na naglalakihang talulot. Ang lahat ay lumipat ng mas malayo. Nang bumangga ang siyam na araw sa lotus, tuluyang nawala ang mga ito. Ang mukha ng cultivator ng bundok ng apoy ay namutla ng nakakamatay. Agad siyang bumangon sa ere at umalis. Nakakatakot.
Naisip ng karamihan. Matapos masira ang siyam na araw, muling tumahimik ang mga talulot.